Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung naniniwala ka ba sa speaking in tongues. At ang ating Bible verse ay Acts chapter 2 verse 4 to 12. Mga kapatid, ang topic natin na patungkol sa speaking in tongues ay napakagandang mensahe mga kapatid dahil sinasabi sa ating scripture ngayong araw, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mga kapatid, dito natin makikita na nung dumating ang Holy Spirit sa Pentecost, ang mga apostol ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika o lengguwahe na hindi nila natutunan o hindi nila pinag-aralan. At ang nakakamangha pa dito mga kapatid ay naiintindihan sila ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Kaya ngayon ay mayroon tayong dalawang klase ng speaking in tongues na tinuturo sa mga scholars. Unang-una ay glossolalia at ay ecstatic speech. Minsan parang unintelligible at hindi talaga known human language. Kalba ay senolalia. Ito naman ang miraculous ability na magsasalita na totoong human language na hindi alam ng speaker, kagaya na nangyari sa ating scripture ngayong araw. At para sa ating teaching, unang-una na dito, it is an intelligible human language. Hindi lamang ito isang basta parang murmuring o sounds na walang meaning. At sa Pentecost, malinaw na mga real languages ito na naintindihan ng iba't ibang lahi. Kalawa, it requires interpretation. Sabi nga sa ibang bahagi ng New Testament, kapag may nagsasalita sa tongues sa isang congregation, kailangan ng interpretation para ma-edify ang lahat. Hindi ito para magpasikat, kundi para magbigay ng malinaw na mensahe galing sa Diyos. At ikatatlo, it confirms the gospel for all nations. Yung miracle na iyon sa Pentecost ay nagpapatunay ng mensahe ni Kristo ay hindi lang para sa isang lahi, kundi para sa lahat ng tao at sa lahat ng bansa. Kung kaya mga kapatid, napaka-importante na makita natin na ang tunay purpose ng speaking in tongues ay hindi para sa personal na yabang o sariling pagpapasikat o spiritual show-off, kundi para i-glorify ang Diyos at i-confirm ang kanyang mensahe sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, dapat natin alamin kung tayo ba talaga ay naniniwala na speaking in tongues. Kung oo, dapat manawaan natin ito ay isang gift na ginagamit para mapahayag ang katotohanan ng Diyos, hindi para mag-create ng confusion. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.